Yo, mga Joforms, it's your boy, Jerome Forma, at welcome ulit sa aking collectibles channel. Okay, third and last figure natin for these back-to-back unboxing and review vids, no? None other than Mayfex, number 215, Night Crusader Batman. Okay, excited ako dito dahil pagdating sa lahat ng Batman na yung parang normal na parang size or yung gantong form niya ay parang unang-una to na yung gusto ko kasi talaga pinakagusto ko sa Batman yung logo niya sa chest na dilaw tapos yung itim na bat sign, no. Yung Hush kasi iba pa yung form nun, hindi ganito. So, lalo na sa mga nakakaalam. Meron din yung parang anong Batman ba yun yung meron na rin si Mayfex kasi parang higante, old Bruce Wayne siya. So parang mas medyo malaki na siya noon. Hindi ako fan noon. Parang ito yung ever first na gagawa nila ng Batman na comics, at least comics. Meron naman tayo ng mga live action din kasi. So, yun yung pinaka-excited ako dito. Although, sa mga aesthetics na peeps katulad ko rin, yan, halatang-halata nga yung gap yung sa kasi buong plastic solid yung ginawa sa kapa until dito. So yun yung isang downside lang dito. But the rest okay na naman, no. Tapos ano pa ba 'yun? Info lang din na given nga na pagdating sa pre-order nito, dalawa silang sinabay kaso na late na nga si Bane niya. Pero sa mga nakakaalam din, lalo na sa mga nagpa-follow lalo sa Facebook and at least X and Reddit or YouTube, si Bane ang ganda. Meron tayong pre-order nun, so makaka-express review din tayo ng, pero yun talaga parang game changer siya kasi by comparison, talagang yung scale niya, parang katumbas talaga niya. Kumbaga, tatapatan niya sa real height pagdating sa comics. So, kumbaga, expected na parang nasa 7 inch talaga yun. Kasi, malaki talaga eh. Baka, sure, lampas pa nga eh. So, yun yung mas nakaka-excite. Pero, ito rin naman kasi talaga magandang sculpt, lalo na sa mga yung nakakapag-reviews na pag kinumpara na si Hush na nabaon tuloy sa limot, para nabaon sa hype yung Hush kahit yung asul, kasi ito mas vibrant yung pagka-asul niya, kaya mas excited din ako mabuksan na to or makakuha rin nito yun. So meron din tayo ng Hush na Blue Batman version 2. Isa sa pagkukumpara natin ng hype mamaya, tingnan na lang natin, pero hindi na ako mag-details nung comparison nila. Okay, wag na natin patagalin, unbox ko na tong Night Crusader Batman na to. Okay, sa baba tayo. Ayan, buti tumahimik na rin yung dogo sa kapitbahay kahit yung sa amin. Ang daming tahol kanina, nakailang cuts na ako ito mga Japors. Okay, dandaan lang. Okay. Oops, may extra kapa nga pala siya. Ramdam mo na dito mga Japors sa bottom right na another layer ng shell. Ayan, okay, which papakita natin mamaya. So, ang style ng box, ganyan na lang, parang gradient na, reddish or maroonish. Okay, tapos ito yung another authenticator nila. So, tabi na muna natin. Mas gusto ko na talaga mahawakan yung figure mga Japorms. Okay. So, nakikita nyo, nandito sa bandang top left yung pagkadikit ng stand, tapos meron kasi siyang extra style ng ng cape with yung plastic na ano matawag sa ganito, babasanggan sa balikat na piece. Okay, reso mga Japorms, nag-cut tayo, bumitaw yung tape ng poster doon sa may bandang upper right part ko. Okay, so tingnan natin, may supportive plastic siya sa mismong, pag nakita nyo na tinanggal ko, no, pinaghihigaan ng figure, pero ako tanggalin ko na yan ngayon. Tanggalin natin. Tapos meron siyang kung makikita nyo na gano'n, dalawang plastic sa upper abdomen, tsaka sa may bandang legs, in both legs, pati sa basta isang plastic lang yon, anti-paint rub. Okay, but the figure itself, tinangan natin yun. Parang may dent yung sa dalawang ulo na nung akin, but for the color, medyo kasi syempre madilim yung setup ko, no? Sobrang maganda talaga mga Japan sa yung sculpting nung
Yellow is a chest piece niya na bat sign. Okay. Okay. Parang natutuga ba ako ng ano? Kala ko parang medyo may dami. Okay. Oh, good. Lalo na tong tusok-tusok niya sa ano. Very good. Very good talaga. Okay. Sige, itutok na natin sa clamshell view. Okay, box mga Japorms dito. Okay, so yan lang naman yung harap niya. No? Medyo ilapit natin. Pero about sa DC, kita pa yung camera. So, ayun yung sinabi ko kanina na maroonish blank man lang siya na parang may gradient or parang yung ISO na dust ganun. Effect, parang mga tuldok-tuldok. Yan, yung tingnan natin yan. Yung itim niyan, itim. So, meron. Then, like, Crusader Batman, Medicom Time Effects Batman yung Nightfall yun. Logo sa taas, wala na tayong cat Batman dyan. Okay, yung kanan niya, okay, so ganito ang itsura, medyo ilayin na lang natin. Kanan, sa kaliwa na vertical, horizontal design, artwork. Okay, so nandito yung new authenticator hologram sticker. Unahin na muna natin. So, yung baba na lang naman kasi the usual. So, yung old authenticator. So, and so forth. Last ay yung code. Hagit na ba ito? So, yan ang sa box. Okay, sa shell, ganyan siya mga Japorms. Medyo bilisan lang natin kasi lumulugma yung tape ng ano. Para hindi siya. Okay, mismong figure, ito yung nandito sa upper right part yung mask extra sculpt na head na merong ang tawag sa ganito basta yung panghingahan. Ito yung mahaba yung tenga or antena ng head sculpt na medyo galit. 1, 2, 3, 4, 5 limang extra pairs ng kamay tapos extra cowl din to na plastic, yung pure plastic na basta hanggang bago pa magbalikat. Okay, alam niyo naman siguro din yan. Tapos ito na yung tama ba yung term is yung batarang. Batarang pa rin matawag dito. So ganyan siya, ganyan naman lang yung ano niya. Hiniwalay na muna natin yung last natin ipapakita, hugutin natin yung isa pero yan. So tape niya nandito sa may upper left naka-tape. Malamang pare-parehas naman yan. So okay, ganyan siya. Then last, wala na tayong cut. Gilid ko na lang muna dito yung extra. So nasa baba to. Pag yung sumakita nyo rin sa ano, tama ba? At least pag ganito, oo. Pag ganito, basta syempre horizontal siya. Okay, so extra cape. Okay, na wala yung tulis yung dito. Okay, tapos naka-tape siya ng dito. May tape din siya dito. So, ganyan lang naman yung tsura niya. Okay. So, mismo figure na tayo. Okay, sa highlight. So, siguro gawin ko lang ding 3. Okay? Unahin na natin yung negative vision nga yung pinaka-known naman dito yung kapag kasi parang pag binanat na siya ng or by default na kasi medyo pinaganda ko na rin siya mga Japan Sena pero yung at least yung 'di ba pag lalo na pag nakita niyo ng harapan to the point na yung ni-relax niyo dapat kasi kahit sa mga art 'di ba yung usual na pag pinost mo na siya, ganyan, no? Kitang-kita mo yung gap na hindi talaga maganda kasi separate plastic na to buo. Okay, pag nakita nyo na, ayan, hanggang dyan, sa may tusok dito. So, hindi mo yan basta mapalapat. So, ganyan siya. Hindi maganda yung style ng masyadong rest yung balikat. Pag talagang kalmang-kalma yung balikat, kaya nangyayari. Pag ipopost mo siya, at least ididikit mo para lang talaga nga appropriate yung dating na walang gap. Okay, yun yung isang disadvantage. Pero, okay lang pa rin naman. At siguro, ito yung pinaka-downside niya. Kaya, ida-dynamic post natin siya ng ganon. Yun lang. Pangalawa, yung cape.
sa cape na lang. Okay, yung cape na to, kung meron kayong hush, ganun lang yung quality niya. Hindi siya totally yung maganda, which mamaya yung pagkukumparahan ko si Return of Superman na si Cyborg, yun medyo magandang klase yun, or kay Thor, kay Magneto na comics, or kahit yung basta yung pinakabago Magneto, yung purple na yung cape, hindi ganun yung klase niya. Manipis lang to mga Japan. So manipis to the point na yung quality nga niya, ay kakaibang mas lesser quality ng tela to kumpara doon sa mga nabanggit ko. Okay, tapos ayun nga, pag napansin nyo, yung pagka, ito mo, ano na siya, tupi na to. To the point na pag pinos, mamaya, yung, or kahit yung pag binanat, ayun, ito, di ba, balik na siya. Hindi na kayang basta ma-achieve yung kapag pinos na, yung parang pabagsak, tapos pointy lahat, parang tusok lahat, ayun, dahil ganun nga siya. Ano ba? Napaplansya ba to? Hindi ko lang sigurado. Pero ito yung ito bali eh. So, ganun siya. Manipis-nipis lang kasi yung tela niya. Okay? Then, siguro yung pangatlo, watch out lang sa mismong tusok. Kasi ito medyo pointy talaga siya. Tapos, ito rin taas. Lalo na ito, dala ko yung yung extra head sculpt na mas mahaba yung bat ears style, yung tenga. Medyo ingat kayo dito. Matulis. Ito matulis talaga, mas matulis to. Ayan, medyo masakit nga siya. Pero yun lang kasi, ano na naman, normal lang din. Walang masyadong kakaiba. Yung itong cowl pa rin naman talaga tawag. Ang cowl sa cape niya, hindi siya cloak. So, yun lang. Yun yung hindi maganda talaga dito pag ni-rest style na siya. To the point na tapos kitang-kita yung magiging gap na ganyan kapag ganyan na siya. Hindi maganda. Okay. So, yan. Mag-articulation tayo. Dire-diretso na, no? So, sa articulation, okay. Ayun pala. Isang bagay na hindered na siya kasi solid to. Ayan, mabanggit na natin dito. Hindi ko na dun sa highlights. Pang-articulation lang talaga siya. Yung sa pagdating sa ulo, connected siya dyan, mga Japorms ng ito kasi joint na siya agad. Okay, hindi ito yung usual na may leeg. Kasi, ang dating, etong cape na to, dahil nga kaya siyang interchangeable siya ng extra na walang tusok, pinned siya sa dalawang ends. Isa sa harap, eto makikita nyo na tinatanggal ko, pinned siya dyan. Okay, tanggalin natin na, kasi, okay, tapos may pin, may dalawang pin din sa likod, ayan. Then, makikita nyo itong dalawa, pin yan, meron sa likod. So, ganyan din yun sa dalawang changeable na kapa. Okay. Then, ayan, kung nakita nyo, ito na parang pinakaleeg. Pero, pag kinabit kasi dito, solid yung plastic na yan. Ito rin yung magsaserve na leeg niya. Okay. So, may bilisan lang natin ng pagkabit. Dito na ako mag-focus sa mismong view ko. So, ganyan siya magkabit na medyo madetalye lang. Okay. Okay. Pag tinango mo na, medyo ganyan na yung dating talaga niya. Hindi gagalaw to, hindi ko connect. So, maggagap din. Okay. Pag tingala, ganyan siya. At least, hindi maganda eh. No? Yan pala isang ano din. Pero pag tungo na, at least, ito lapat naman. Pero, mga ganyan siya. Okay. Nagaganyan. Okay pa rin naman. Okay. Siyempre, kaya mapihit. Pero yung mismong pag-pivot ng kanan-kaliwa, hindi rin sagad-sagad. Although, okay pa rin naman. Okay. Then, ayan, butterfly joint. Okay naman. Okay, butterfly jointed. Siyempre, solid plastic nga din to. Siguro, hindi ko na i-demo, pero yung isang accessory nga kasi na yung naka-swim. Parang ano pala yung pinaka-story niya is nalangoy siya. Kaya meron din extra accessory na may hingahan siya na walang pinakakapa. Hindi ko lang din matansya ngayon eh, pero tingin ko baka mas maikli ba siya to the point na kaya nga natin mapagawa na, kahit ito naman kaya naman niya itaas ng ganun, pero mas limited kasi na nadadamay nga na itong buong plastic na to. Okay, pero ayan, at least pag sa mismong, dahil jointed nga naman din dito, lalo na ito sa ilalim jointed, dapat at least kaya pa rin naman yung ibukayan maigi. Okay, sa kamay, so bicep swivel, meron. Okay, double knee joint. Sorry, elbow joint. Okay, then, ito rin pala. So, ayan, yung sculpting sa kamay. Ito, medyo malambot to mga Japanese beach. And so, yung at least gloves niya.
hanggang sa taas. So, sculpted siya dyan din. Movable na ng kamay. Okay. Ab crunch. So, sa ab crunch, I think great pa rin naman. Baka so, hindi ko na lang din napagkumpara kanina ng ano eh. Inuna ko na kasi yung sa pagkumpara kay Hash. So, yung height check. Pero, baka pares na pares pa rin sila ng mold na ito. At least, pero ayan. Ganyan na talaga yung ab crunch niya mga Japons. Sagad na yan. Okay pa rin naman. Pero, mas kayang itingala. So, okay. Affected din kasi ng belt. Malaki talaga yung belt nito. Hindi katulad ng iba na parang yung pinaka-briefs lang. Pero ayan. Ganyan lang din yung kaya niyang gawin na kapag padapa. Okay. Sa leg joint, yung usual. So, at least plastic nga to. Kumbaga, kaya pa rin naman i-split na ng ganyang level. Alam niyo na naman din yan. Okay, hindi ka masyadong i-demo. Then, double knee, jointed lang naman. Okay, good. Usual of Mayfex. Okay. Sa foot movement, feet movement. So, jointed din. Ito na yung pinakasagad niya kapag baliktad mismong takong. Pero kapag toe, kinda okay. Kinda okay pa rin naman. Then, syempre, mismong toe joint na hinge na kayang mapit. Ganyan. Okay, so, ayun na naman yung pinakamagawa natin sa articulation na ito. No? Magana tayo, accessories na tayo. Okay, unahin na natin agad yung yung extra cape na may cape na accessory na may cloth na yung wala yung pinakatusok lang. So, nakita niyo naman kung paano ko din tinutok kanina. So, ganun din, pointy din, pero ayun nga, hindi lahat magiging pointy yung dating kasi nga sa pagka-package niya, matutupi-tupi siya yan. Nakita nyo, medyo talagang curled siya. So, ewan mo, napaplansya ba yan? Hindi ko pa rin kasi nga napopost si Hash, no? Yung same quality, at least sa mga meron ako. Pero, yan, ganyan siya. Yung pala yung wire, sorry mga Japons, ngayon ko lang mabanggit. Ano siya, 4 yung wire niya. Mapansin nyo rin naman yun sa, hindi masyadong pansin kapag beer. Ayan, so, pinaka may wire ito. Okay, tapos, pangalawa, ito. Ayan, pag nakita nyo, medyo solid yan yung pinaka magbibend. Ayan, ganyan. Okay, second wire, same naman. Symmetrical din yung pagkalagay. Ayan, natin is another wire. Then, syempre yung dulo na ito. Okay, so, ganun din. Ayan, may pinaka-lock yung dalawa dito. Tapos, dito. So, ayan, basta wala lang siyang tulis, pero diretso. Okay, so, ayan, itsura niya. Okay, wala nang cut. Pangalawa, unahin ko na rin yung cowl style pa rin na yun nga, ibig sabihin dito nga, yun, mas magagalaw mo yung kamay pag ganito yung style niya. Pero kaya nga kasi intended lang to na dun sa art na lumalangoy siya. Kaya wala yung kapa. Okay, ewan kung paano niya tinanggal sa mismong story yun. Pero ayan, ganyan lang naman siya. Natututok pa ba ng maganda? Yung maganda na dapat lang kalayo. So, medyo sculpted pa rin ng onting parang muscle doon. Okay, ganyan. Tapos, ganun din may lock talaga doon. Okay, sunurin natin yung mga ulo. Okay, so, ito pinakagusto ko kasi angas lang din. Mahaba yung tenga na galit din. So, labas ngipin na galit. Okay, ayan. Ganyan lang siya mga Japons. Buong ulo siya. Okay, so, ayan yung pang-pin niya lang ng ball joint. Okay. Okay, last, yung pangalawang alternate head, yung meron niyang, hindi ko alam tawag sa basta yung hingahan niya kasi pag pinaka-art nito ay kinuha doon sa part ng lumalangoy siya. That's underwater yung niya. So, yan din naman, mas maiksi na lang yung tenga, parang normal lang. Hindi ko rin alam kung bakit mahaba yung tenga ng isang ano ba yung effect nun, but ba siya. Pero ayun talagang angas para sa akin. First time ata nila gagawa rin yung effects ng ganun. So, yan. So, dilaw na dilaw. Kakulay naman ata nito yung pinaka-belt. Ganyan lang yung niya mga Japanese. Okay? Yung batarang tayo. Okay. Sa batarang, ito yung, so, wire din siya na bendable. So, alambre to. Most likely. Pero hindi ko na muna gagalawin. Kahit kasi gusto ko ibalik muna din sa clamshell na nakaganito. Siguro yung gagawin kong montage picture sa dulo is hindi ko na to, at least hawak niya ng ganito. Pero hindi ko muna sisirain yung pagkabilog niya. Pero, makikita niya rin naman, or understandable naman niya na yan, at least nagagalaw siya. Kaya na siyang laruin doon. Pero,
Yan yung pinaka-style niya. Sa Batarang, silver almost gloss yung pinaka-kulay, which cool naman. Pero, ah, symmetrical naman yung pinaka-scalp niya, harap likod. Wala atang pinagkaiba. Tapos, syempre connected, glued na yan. Wag dapat ganawin. Okay, wag niyong paghihiwalayin yan. Yan lang naman dito. Tapos, ayan, ano na tayo, mga kamay na tayo. Okay, from taas din tayo ng package muna mga Japorm. So, yung nasa default ng figure ay closed fist na hand. So, ito na ata yung, ay hindi pa. Pero at least relax to. Ito na nga yung pinaka-relax din kasi, tama ba, sinisilip ko na ngayon. Ngayon ko lang nalabas dito yung shell. Teka lang. Ito na yung pinaka-relax. Okay, so, sculpting niya. Yung pinaka-paint naman kasi asul lang. So, wala rin masyadong great about sa mga kamay. Okay. Okay, pangalawa, ito medyo grabbing hands na siya. So, hindi naman nga to relax. So, okay. Yan lang siya. Okay, pangatlo. In total pala nito na extra na kamay yun na bilang. Balikan, kung natandaan nyo rin kanina sa ano natin. Extra na at 5, no? 5. Tama ba? 5. 5. So, ito parang Superman flying pose. Okay. So, ganyan. Oops. Ayan na lang natin para. Okay, pang-apat, yung pangalawa sa baba, or kahit second to the last na pangalawa sa baba na sa mismong package. Almost closed fist siya mga Japorms, pero ang kinaiba lang, may pagitan talaga dun sa ano. Hindi ko lang din aral pa, pero at least style ata siya na pwede mo ngang ilusot yung wire ng batarang dito. Kasi yung susunod na natin yun yung mas bukas. Napapaano pa ako dito, gesture ako yun, no? Pero susunod natin, mas makikita nyo na dun nga mas malulusot, intended na parang kita na palusot yung wire doon. Okay, ito na siya, last, no? So, hindi ko alam yun nga rin ba talaga? Hindi ko na, wala na sa yung box sa akin dito, hindi ko rin maalala sa mga photos, pero ayan, ganyan siya, ayan, di ba? At least may pagipagitan talaga sa thumb hanggang sa mismong index finger, tapos yung tatlong daliri, kaya ayan, may butas siya dyan, or kumbaga, hindi siya sarang-sara, hindi katulad nung kanina lang, di ba? Ganito yung style naman nung pinakababang kamay pag sa box. Ating Night Crusader Batman, kahit yung almost 6.5 inch na yun, at least yung flat ng ulo lang, pero pag yung tenga niya, lampas na siya, pero kumbaga yan siya, more than 6 inches, which is good. Okay, ayan mga Japorm, sa unang pagkumparahan natin si Hush Batman, no? Bahagya, hindi ko na kasi masyadong galawin yung balikat, no, yung kapa doon. Pero bahagyang matangkad na tong ano natin, Night Crusader. Yun, and then in-expect ko kasi yun nga, old mold na at least tong si Hush, no? Tsaka dati talaga parang close pa sila sa 6 inch. Pero ayan, ibig sabihin, matangkad ng mga 1.5 inch lang naman itong Night Crusader ngayon. Okay, try ko ngayon ko pa lang din ilalabas, pagkumparahin ko pa sana kay Superman, pero alam ko kasi magkasintangkad naman to si Hush Batman, so hindi na, gawin na lang natin si Cyborg ng yung Return of Superman ba na series. Doon natin pagkumparahin. Wait lang din, ilalabas ko pa lang din ngayon. Okay, mga Japorms, ayan, mas matangkad pa pala tong si Cyborg Superman, no? So ibig sabihin, kahit bago-bagong mold tong or baka mas nauna pa rin gawin talaga to si Night Crusader, but then mas matangkad yung eto nasa Return of Superman, no? Ang meron lang din tayo yung mismong Superman na yung itim yung suit niya. Wala pa tayo kay Steel, so itong dalawa pa lang yung although gusto ko rin kunin si Steel, pero most likely kasing ibig sabihin lahat talaga na nasa Return of Superman na figures, baka mas matangkad pa rin dito kay Night Crusader natin. Inex ko na lang din si Bucky kasi sayang din, nilabas ko na pero kumbaga yun talaga by release, di ba? Kasabayan na ito. Tingnan natin kung gaano siya mag-scale. Okay, ayan siya. Comparing kay Bucky, mas matangkad ng bahagya si Bucky, given na kahit parang dito sa mata, kapantay niya na yung tuktok nung tenga kumbaga na ito So, ibig sabihin kung wala pa ng tenga, mas maliit talaga siya pag ulo sa ulo level. So, sa balikat, mas mataas pa rin talaga tong Winter Soldier. So, ibig sabihin talaga, ewan ko, baka luma pa yung mold na pinag-anohan nila dito kay Night Crusader, or kasi wala rin tayo ng Azael nga yung unang
figure para sa series nila. So baka luma pa yung mode or ganito lang sila. Kaliit talaga. But ayan, pag compare mo sa bagong-bago, ito for sure na bagong gawa yung itong si Winter Soldier and even si Stealth Cap. Mas matangkad ng konti. Unting-unti lang naman. Okay. Ayan lang naman mga Japorms. Thanks. Final remarks tayo. Okay, one last time mga Japorms, presenting Mayfex Night Crusader Batman or Batman na mas known siya ng naka Night Crusader mode. I don't know, hindi kasi tayo fan talaga or researcher pag DC, no? Pero under siya ng series ng Nightfall. Okay, so rating tayo, nakita niyo naman at least yung ganda nung mga at least 'di ba extra marami pa rin accessories. Okay, tapos at yung isang part na ginawa nga nila dito sa figure yung may lumalangoy. So malaki yung sakop niya, lalo na siguro mas matutuwa yung mga DC fans. Pero at least sa akin, dahil sa ganda na yon, bigyan ko to ng 8.5 out of 10. No, hindi ko masyadong ina-9, hindi ko rin gagawin lang 8 or 7 dahil maganda pa rin talaga overall Lalo na nga, yun nga pag na nakita nyo na sa pagka-vibrant ng kulay niya, pinakita natin, kinumpara natin kay Hush. Si Hush kasi so far yung talagang maganda pa Baka sa overall cartoon or comic Batman, bago to, yun yung pinakamaganda hanggang lumabas na to dahil asul. So, yung pagka-asul niya mas vibrant. Meron naman din kasing itim na Hush, pero yun, 8.5. Maganda rin talaga mga Japans kung ganun din sa nabanggit ko sa Luffy na at least hindi kayo masyadong fan pero kaya ng budget ng sa mga magagandang figure, kuha kayo na ito. Maganda. Na itong hindi natuto ko ba to kaninang ilapit ng alam ulit natin yung sculpt nung syempre ito yung pinagusto ko, 'di ba, yung bat sign na dilaw. Sa akin subjective talaga pinakahabol ko dito kasi yun yung first figure talaga ng Batman na yun nga parang may old Batman, 'di ba, pero kumbaga ayoko nung ganong art or ayoko nung form. So yung normal lang batang Bruce Wayne pa or prime Bruce Wayne, tapos yun yung bat sign. So yung pinaka-impression ko dito and yung masasabi ko dito. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Mga Japorm, salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video pa.